sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo tumungo sa ating balitaan, ay makakasama muna natin para sa isang maikling panayam ang grupong Digital Pinoys dahil sila po ay nagbigay babala patungkol sa isang recent memorandum na inisyu po ng Department of Transportation kung saan binibigyang kautusan po ang Land Transportation Office o LTO na itigil ang pagkukumpiska sa mga driver's licenses na syempre ay ito ay sinasabi na magpapahina raw sa traffic law enforcement. At para magkaroon tayo ng isang malalimang diskusyon patungkol sa napili nating paksa sa araw na ito, ay makakasama natin muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon ang National Campaigner ng Digital Pinoys na si Sir Ronald Gustilo. Sir Ronald, welcome po muli sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Ay, magandang tanghali, Miss Steph, at magandang tanghali rin po sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po muli sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Sir Ronald, just for context po, ano po ang pangunahing issue na nakikita ng Digital Pinoys dito nga po sa memorandum o memo ng DOTR na nag-uutos sa LTO na itigil ang pagkumpiska ng driver's licenses? Well, unang-una, yung pangungumpiska ng lisensya, ang isa sa mga pinaka-effective na pamamaraan ng LTO na maaari nilang gawin para masukol at malimitahan yung paggamit ng mga motor vehicles ng mga mayroong mga seryosong traffic violations, no? So, isang halimbawa dyan, yung reckless driving na naging popular nga nitong nakaraan. So, alam mo, kapag hinahayaan pagkahahayaan natin na hawak pa rin itong mga violators na to, yung kanilang mga lisensya, para bang kinukonsinti pa natin yung kanilang maling pamamaraan ng pagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. At ayon po, para po sa grupong Digital Pinoys, bukod po doon doon sa nabanggit nyo na po, gaano pa po o ano pa po yung kahalagahan ng pagkumpiska ng lisensya bilang enforcement tool ng LTO, at ano pa po ang mga posibleng mawala kapag inalis ito, lalong-lalo na sa kasalukuyang sitwasyon ng pagdidisiplina sa ating mga kalsada dito sa ating bansa? Well, yun talaga yung mas paglilimita talaga dun sa kanilang kasi mahigpit na pinagbabawal talaga yung pagmamaneho ng walang lisensya. So kapag hinahayaan mo sila, talaga hong mas mapanganib ho para sa ating mga kababayan yung ganitong pananatili nila sa lansangan, no? So ibig sabihin nagiging mas nagke-create ng hazard, kasi ibig sabihin mas matagal habang nasa kalsada sila, mas maraming at risk kasi yung ganyang pagmamaneho, yung ganyang klase ng pagmamaneho talaga hong na ho yan
talaga hong lubhang mapanganib para sa ating mga kababayan. Yung susunod na tanong, medyo na-miss ko, pwedeng pakiulit? Mm. Ano pa po yung mga posibleng mawala kapag ka inalis nga po itong pagkukumpiska ng lisensya, lalong-lalo na sa kasalukuyang sitwasyon ng pagdidisiplina sa ating mga motorista? Well, maaaring mawala yung yung bukod dun sa pagiging episyente ng LTO, yun hong at bukod dun sa kaligtasan ng ating mga kababayan, nawawala ho yung leverage nung ng estado para ho kumbaga yung urgency yung urgency ho ng mga violators nawawala, 'di ba? So hangga't hawak ho nila yung kanilang mga lisensya, patuloy ho silang magda-drive regardless kung gaano katagal pa ho yung yung kanilahong suspension o yung kung gaano katagal pa nila dapat i-settle yung kanilahong mga violation. So, ibig sabihin, hangga't hindi lumilipas yung ngayon, ginawa nga 15 business days, pero as I was checking, apparently yung 15 days ay nasa batas din talaga mismo. Hindi ito kagagawan lamang ng LTO o nung kung sino mga gumawa ng IRR. So, talaga hong mapanganib ho yung memo na ito para ho sa ating mga kababayan. At nabanggit po ng inyong grupo ang kakulangan sa teknolohiya po ng LTO. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano-ano po yung mga sistemang wala pa o hindi pa po sapat sa ngayon? Well, kapag ka nakikipag-transaction ka sa LTO, makikita mo yung mga technological na pangangailangan nila, no? Kaya nga sobrang tagal din ho nung mga transaction dyan. Isang halimbawa ho, ay yun lagi hong nagka-crash nila na system. Hindi ho bago na pagka pumupunta ka ho sa mga LTO offices, may marami hong mga offline na system. Kaya nga ako natatagalan doon sa pag-iimprenta ng lisensya, doon ho sa pagpoproseso ng mga violation, etc. And at the same time, yung mga enforcer ho natin, wala rin ho silang sa pagkakaalam ho natin, wala o kulang yung kanila hong mga tools para ho makapagsagawa ng spot verification, no? So ibig sabihin, hindi ho lahat ng enforcers meron hong ganyan o yung team ng enforcers. Very limited ho yung kakayanan ng LTO pagdating ho dyan. Kaya ibig sabihin, kung na-apprehend ka, i-verify pa yung lisensya mo, medyo matagal din ho ang aabutin. Matagal kang matetenga doon sa pagpapahinto sa iyo ng mga enforcer, So, mahalaga na itong mga tools. And at the same time, nalaman natin na yun palang kontrata ng Dermalag, yung gumawa at nagmamanage ng LTMS ng LTO, ay nag-expire na pala, no? So, isa pa tong malaking challenge din sa LTO kung paano nila ipapatupad yung pagbabantay doon sa mga traffic violations gayong nag-expire na pala yung kontrata with Dermalag. At dahil nga po ito po nailabas na itong memo na ito, may panganib po ba na tumaas ang repeat offenses at hindi pantay na pagpapatupad ng batas trapiko sa iba't ibang lugar at paano po ito mangyayari? Yung repeat offenses, tingin ko talagang pwedeng mangyari yan, dahil nga wala ho tayong on the spot verification tool para ho sa mga enforcers ng LTO. Ibig sabihin, hangga't hawak ho nila yung kanilang lisensya, pagka napara ho sila ng halimbawa ng ibang enforcer, halimbawa napara sila ng MMDA o napara sila ng enforcer ng mga local traffic bureau, hindi ho nila alam kung dapat ho ba revoke na ho yung lisensya ng taong ito, di ba? LTO lang ho yung nakakaalam nun. Wala pa hong interoperability yung LTO doon ho sa mga ibang mga ahensya, so at ibang traffic bureau. So malaki ang tsansa na tumaas ho ang kaso ng repeat offenses. At sa pananaw po ng inyong grupo, ano po ang dapat
naunahin ng ating pamahalaan bago Well, sa alisin? tingin namin, una, dapat ipagpatuloy yung pangungumpiska ng lisensya. Kailangan ho talaga ng LTO yan kasi yun na nga, sa kabila ng kakulangan ng interoperability at kakulangan ng mga technological tools na kinakailangan ng LTO, hindi ho po pwede na papabayaan ho natin sa kalsada yung mga traffic violators ho na nag-commit ng mga may mabibigat na traffic violations. Una, kailangan ipagpatuloy. Pangalawa, kailangan ho talagang paglaanan ng pondo ng gobyerno, lalong-lalo ho ng DOTR. Yun hong mga tools na ito para sa LTO. Hindi ho po pwede na humihingi ho tayo sa kanila na dapat magkaroon ng automatic revocation ng license nang wala naman hong paraan kung paano ho may ensure na hindi na ho magmamaneho ng sasakyan yung may revoked license. Kasi may hawak pa rin siyang what would seem as a... Ayun, mukhang naputol ang ating komunikasyon kay Sir Ronald. Ayan, hold on lang para sa ating mga tagapakinig para mas kumbaga makuha natin yung buo niyang response sa ating naging katanungan. Ayun, Sir Ronald, naputol tayo. Go ahead po. Apo. So, ayun, kailangan hong paglaanan ng pondo. Ito hong totoong modernisasyon para sa LTO. Kasi ito ho talaga yung magsosolve doon ho sa problema ng law enforcement and at the same time efficiency ho ng LTO. Hindi naman ho pwedeng idahilan na kulang yung budget pero hihingan ho sila ng hihingin sa kanila na gawin ang trabaho na hindi naman ho nila magagampanan ng dahil lamang sa kakulangan ng budget, no? So, kailangan pag-aralan ho ng maigi for the next budget cycle. Ano ho yung mga technological tools na kinakailangan ng LTO at i-provide sa kanila kung talaga hong ito yung gustong gawin ng DOTR. Pero nevertheless, kailangan hong muling bisitahin ata ng DOTR. Yun hong Section 29 ho ng ating Land Transportation Code. Kasi malinaw ho doon, ang sinasaad ay pwede mangumpis ka ng lisensya at 15 days ho para ho matubos ito. At dahil nabanggit niyo po, no, nakabanggit po kayo ng batas sa tingin po ng Digital Pinoys, ano pa po ang maaaring gawin naman, no, sa side ng Kongreso kaugnay ng usaping ito kung nais talagang baguhin ang sistema ng parusa sa traffic violations? Well, kailangan i-amend yung Land Transportation Code kung gustong baguhin yung 15 days, kung gustong baguhin yung kung gustong ipagbawal yung pangungumpis ka ng lisensya, kailangan baguhin yung batas. Hindi naman pinagbabawalang baguhin yung batas eh. Pero syempre, kailangan pag-usapan itong maigi sa Kongreso, sa House of Representatives at Senado, no? Nang sa ganun, makita talaga natin, kinakailangan pa nga ba talaga ang kumpiskasyon ng lisensya o pwede na itong alisin doon sa provision ng batas. At syempre, no, sa huli po, no, bago ko po kayo pakawalan, Sir Ronald, ano po ang mensahe ng Digital Pinoy sa publiko at sa ating pamahalaan tungkol sa pagbalanse ng digital modernization at road safety? Well, syempre, tandaan ho natin, no, sa ating mga kababayan, sa ating pamahalaan, hindi ho dapat nagbabangga yung modernisasyon at yung road safety. Dapat ho ginagamit natin ang digital technology para ma-improve ang safety ng ating mga kababayang gumagamit sa kalsada. Kaya ho, kinakailangan ho, talaga kung ano na ho tayo, digital na ho tayo ngayon, kailangan hong pag-aralang maigi. Paano ho gagamitin yung digital technology para mapagaan yung buhay ng bawat isa at paano gagawing ligtas yung ating mga kalsada. Hindi ho ito magkaaway. Dapat ho natin itong gamitin para ho sa ikabubuti ng ating mga kababayan. And with that po, maraming salamat po, Sir Ronald, sa pagbibigay ng oras dito po sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon upang maibahagi po, no, ang naging pahayag at saloobin po ng Digital Pinoys patungkol dito sa memo na inilabas po ng DOTR. Maraming salamat po muli. God bless po at mabuhay po kayo.
Maraming salamat din po. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po at magandang tanghali. At ating po nakasama sa programa ang national campaigner ng Digital Pinoys na si Sir Ronald Gustilo. Samantala, tayo'y babalik na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Arab Emirates o UAE, magpapalawak sa access ng Pilipinas sa Gulf Cooperation Council market na kinabibilangan ng iba pang bansa sa Middle East. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Inaasahang lalawak ang kooperasyon ng Pilipinas sa larangan ng trade, services at investment sa iba't ibang mga bansa sa gitnang silangan bukod sa UAE kaugnay ng nakatakdang baglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA. Ayon ngayon kay Philippine Ambassador to UAE Alfonso Ver, magpapalawak sa access ng Pilipinas sa Gulf Cooperation Council market ang pipirmahang CEPA na naging subject ng negosasyon ng ilang taon. Binigyan din ni Ver na isa ang Pilipinas sa mga unang bansa na inalok ng nasabing agreement at ito'y kahayagan niya ng mas gumagandang momentum sa bilateral relations ng Pilipinas at ng UAE. Sa pamamagitan ng CEPA na nakatakdang lagdaan ni Pangulong Marcos ay mas mapapasok ng Pilipinas ang market ng mga bansang kasama sa Gulf Cooperation Council na kinabibilangan ng Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia bukod sa UAE. Pakinggan natin si Philippine Ambassador to UAE Alfonso Ver. So now we can move into this comprehensive economic partnership agreement, a free trade area to the greater GCC, yung the area, no? Yung kasama Saudi, Oman, Qatar, Kuwait na very prosperous lahat. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, payout at cash distributions ng pamahalaan para sa mga benepisyaryo agad ipatitigil sa oras na mayroong pumapel na politiko. Ang kabungulat ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Seryoso ang Marcos administration sa pagsisiguro na hindi mahahaluan o hindi magagamit ng sinumang politiko ang anumang cash distribution o financial assistance ng pamahalaan para sa mga nangangailangang Pilipino. Katunayan ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sa oras na mayroon silang makitang presensya ng sinumang politiko sa payout centers, agad nilang paalisin ang kanilang paymasters at social workers upang ihinto ang programa. Sa press briefing sa Malacanang, binigyang diin ang kalihim na sakaling mayroong politiko na sumulpot sa kalagitnaan ng payout, hindi anya sila magdadalawang isip na ihinto ang programa hanggat hindi umaalis ang mga pumapapel na politiko. Ayon sa kalihim, profesional ang kanilang social workers at hindi sila papayag na magamit ng sinumang politiko. Hindi ko papapuntahin yung mga paymaster namin at yung mga social worker namin habang nandun yung mga politiko. I think that's a proactive measure. Hindi kami a-appear doon, hindi kami pupunta doon. Kasi tulad ng sinabi ko, these are professionals. They will not allow themselves to be used by anybody. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, magtatayo ngayong taon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 5 regional bahay pag-asa facilities para sa mga children in conflict with the law o CICLs. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nasa 275 million pesos ang inilaang pondo para sa pagtatayo ng karagdagang pasilidad. Batay sa datos ng Juvenile Justice and Welfare Council, ang attached agency ng DSWD, mayroong 118 operational bahay pag-asa facilities sa buong bansa.
Tiwala naman si Gatchalian na makatutulong ang hakbang sa pagtupad ng 50 taong pangako na nakasaad sa Presidential Decree 603 o ang 1974 Child and Youth Welfare Code na nag-aatas sa pagtatatag ng mga pasilidad para sa rehabilitasyon ng CICLs. Kasi alam natin na how many years after the law, 50 years almost after the law, kulang pa rin ang mga bahay pag-asa nationwide. So for us to fulfill the restorative justice provision ng batas, kailangan the national government will take the lead in building these bahay pag-asas kasi DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mahigit 7.8 milyong pisong halaga ng tulong ang naipaabot na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilya na apektado ng patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa ibinibigay sa mga biktima ay family food packs, non-food items at ready-to-eat food. Mahigit 1,100 pamilya o mahigit 4,000 individual ang apektado ng pag-aalboruto ng bulkan kung saan karamihan ay nananatili sa 14 na evacuation centers. Muling tiniyak naman ng kagawaran na sapat ang resources nito sakaling magtuloy-tuloy pa ang aktibidad ng bulkan. Meron po tayong sapat na resources. Sa katunayan, nasa mahigit 190,000 family food packs yung nakapreposition po sa warehouses natin dyan sa Region 5. And ito po ay maipoprovide po natin dito sa mga bayan na naapektuhan. Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala agad na nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga individual na naapektuhan ng pagguho ng landfill sa Cebu. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, bukod sa pagkain, nagbibigay din sila ng psychosocial intervention sa mga biktima. Pansamantalang nananatili ang mga apektadong individual sa temporary shelters habang nagpapatuloy ang search and retrieval operations sa gumuhong landfill. Ang aming Field Office 7 ay agad po na nakapag-distribute ng mga ready-to-eat food boxes sa mga apektadong mga pamilya. Nagpo-provide din tayo ng psychosocial interventions, karagdagang pang-assistance para matulungan itong mga naapektuhan ng mga pamilya, gayon din yung mga empleyado ng landfill na makarecover naman from this traumatic incident. Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, tinututukan na ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagpapatupad ng bago nilang budget planning process. Diretsahang pinatamaan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga individual na patuloy na mananamantala sa budget process nila na wala ng lugar ngayon sa kanilang budget ang anumang uri ng palakasan. Inilahad ni Dizon na sa ilalim ng bagong budget planning process ng DPWH, susundin ang mga istriktong panuntunan, kabilang dito ang pagsasaalang-alang ng proyekto base sa pangangailangan ng isang lugar. Dapat lahat ng proyekto ay may plano at dapat may basbas o inendorso ng development councils. Bibigyang prioridad na rin sa bagong budget planning process ang pondo para sa pagkumpleto ng mga ongoing project. Wala nang palakasan at singitan sa proyekto. Hindi porket in-endorse ni ganito, ni ganyan, automatic nandun na sa budget yon. Wala na yon. At yung mga project na walang plano, wala na rin yon. So, ang bagong formula will have a based on the needs
primarily on the needs of the areas, of the district, of the province, of the municipality, of the region. Ano ba ang priority talaga dyan? Ano ba ang kailangan? Lahat ng project kailangan may plano. Lahat ng project dapat endorse ng mga development councils. Si DPWH Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, bilang paghahanda para sa paparating na tag-ulan, bukod sa pagtutok sa pagsasaayos sa mga pangunahing kalsada at tulay, ay bubuhusan na rin ng lakas ng DPWH o ng Department of Public Works and Highways ang mga butas-butas at hindi maayos na flood control projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, uunahin nga rito ang mga lugar ng unang distrito ng Bulacan, Oriental Mindoro at Davao Occidental kung saan nakita ang mga hindi pa tapos at ghost flood control projects. Ani Dizon, kasama sa mga direktiba ni Pangulong Marcos na matiyak na maagapan ang mga malawakang pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa upang hindi na maperwisyo ang ating mga kababayan. It's already January, February, March, April, May, June. Wala nang 6 na buwan, uulan na naman, babahain na naman itong mga lugar na to. And hindi tayo papayag na gano'n. Yan ang isa sa mga inutos ng Pangulo sa akin nung nagkita kami right after na pirmahan ng budget. Kailangan ayusin lahat ito bago magtag-ulan. And yan ang gagawin natin. DPWH Secretary Vince Dizon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mahigpit na binabantayan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Iran makaraang tumindi ang protesta dahil sa nagpapatuloy na economic crisis doon. Ayon kay Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalia, may mga bagong overseas Filipino worker na patungo pa rin sa Iran kahit nagpatupad ang DMW ng partial deployment ban sa West Asian country noong nakaraang taon. Gayunpaman, posibleng may ilang Pilipino sa Iran, partikular ang mga nakapangasawa ng Iranian nationals. Patuloy naman ang koordinasyon ng DFA sa Philippine Embassy sa Tehran para alalayan ang nasabing mga Pilipino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nakahanda si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na harapin ang posibleng impeachment complaint na ihain laban sa kanya ng ilang grupo. Ito ang tiniyak ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, ngunit sa kabila nito giit ng opisyal na maaga pa para pag-usapan ang paksang ito lalo't wala pa naman aniyang na isasampang reklamo laban sa Pangulo. Bukod dito, hindi pa aniya batid kung ano ang lalamanin nito maging ang tunay na basehan ng reklamo. Kung ang palasyo aniya ang tatanungin, wala silang nakikitang naging pagkakamali ni Pangulong Marcos lalo't kung breach of trust dahil sa pagpirma umano ng Pangulo sa national budget sa mga nakalipas sa taon ang igigiit sa reklamo. Breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga ulat, binigyang diin ng Malacanang na dapat bigyan ng kaparehong trato sa flood control investigation ang usapin sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press briefing sa Malacanang, ibinahagi ni Palas Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kung maisasampa ang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente, dapat itong itrato kagaya ng pag-imbestiga sa usapin ng anomalya sa flood control projects. Bagamat hindi direktang sinagot kung susuportahan o hindi hahadlangan ng Pangulo ang impeachment complaint laban kay VP Sara, sinabi ni Yusek Castro na igagalang ng Pangulo ang proseso para dito. Ang Pangulo po ngayon ay nagsasabi na ang lahat ng sangkot ay dapat managot. Wala naman po sigurong exemption. Kung may mga pagkakasala na gawa, dapat din po managot. Lahat dapat managot. Palas Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pagbabawal sa pagsali ng mga kontraktor at political dynasty sa party list system, isinusulong. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Isinusulong ng Akbayan Party List ang malawakang reforma sa Party List System Act upang pigilan ang pang-aabuso ng mga political dynasty at mga kontraktor ng gobyerno sa Party List System. Sa ilalim ng House Bill 7074, ipagbabawal ang paglahok ng mga political dynasty sa Party List System, gayon din ang pagiging nominee at kinatawan ng mga individual na may interes o direktang nakikinabang sa mga kontrata ng gobyerno. Ayon kay Representative Chel Jokno, layo ng panukala na ibalik ang orihinal na diwa ng batas at mapanatili ang party list system bilang tunay na boses ng mga sektor na nasa laylayan. Ipagbabawal din ng panukala ang pagrerehistro ng mga party list na hango sa mga programa sa telebisyon o radyo, mga programang tulong ng gobyerno, pati na rin yung paggamit ng pangalan ng mga opisyal ng gobyerno, celebrity at iba pang public figure. Layunin nito na masigurong nananatiling sector-based ang representasyon ng Kongreso. Itinutulak din ng panukala yung pagtanggal ng 3-seat limit ng party list representatives. Sinisira kasi anya nito yung prinsipyo ng proportional representation at hindi umano na ayon sa layunin ng konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Senate Blue Ribbon Committee pwedeng magkaroon ng pagdinig kahit naka-session break ayon kay Senate President Tito Soto. Ang kabuuan, ihatid sa atin ni Nympha Asuncion. Nilinaw ni Senate President Vicente Soto III na pwedeng magpatawag si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson ng pagdinig kahit pa naka-session break ang Kongreso. Una na kasing inanunsyo ni Lacson na ipagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig nito tungkol sa flood control controversy sa Lunes, January 19. Ayon kay Soto, may moto proprio powers ang Blue Ribbon Committee na magpatawag ng pagdinig o investigasyon. Ibig sabihin, pwedeng kusang magkaroon ng pagdinig o hearing ang Blue Ribbon Committee anumang oras kahit naka-session break. Una nang sinabi ni Lacson na kabilang sa mga tututukan nila sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ang balak na recantation o pagbawi ng testimonya ng ilang dating DPWH engineers tungkol sa kontrobersiya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, command vehicles ipakakalat ng Philippine National Police o PNP sa kasagsagan ng Sinulog at Iatihan at Dinagyang Festivals. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala.
Matapos ang translasyon ng Poong Jesus Nazareno, nakatuto na ngayon ang Philippine National Police sa pagpapaigting ng latag ng seguridad para sa tatupang mahalalaking pista sa bansa, ang sinulog ng Cebu at hati-hatian na Aklan at dinagyang ng Iloilo. Dahil dito, ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Natates Jr. ay magpapakalat sila ng command vehicle sa naturang mga lugar na naglalayong makapagbigay ng real-time monitoring at mabilis na ugnayan. Higit pa niya, hindi lamang ito basta pagbabantay, kundi pagsiservisyo gayon din ay pag-alalay para tiyakin ligtas ang bawat deboto at bisita. Nasa humigit kumulang tig 3,000 pulis ang ipinakalat sa Cebu, Aklan at Iloilo, katuwang ang force multipliers mula sa iba't ibang law enforcement agencies. Kabilang ng pinatutupad ay ang ban sa baril at pampasabog sa kasagsagan ng okasyon at tanging mga naka-duty uniform personnel lamang ang papayagang magdala ng armas. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, TechNest Aklan, opisyal nang ilinunsad sa Aklan State University, katuwang ang Department of Science and Technology Region 6. Ang kabuuan ihatid sa atin ni Jolimar Acuyong. Opisyal na inilunsad sa Aklan State University sa Kalibo ang TechNest Aklan nitong Disyembre nakaraang taon, katuwang ang Department of Science and Technology. Ang TechNest Aklan ay isang Technology Business Incubator or TBI na naglalayong suportahan ng mga local innovator at start-up sa pamamagitan ng mentorship, co-working space, gabay sa pagnenegosyo at pangasiwa sa pananalapi. Matutulungan ito ang mga kabataan, innovators at mga negosyanteng may technology-based project, pati na rin ang mga komunidad na may makabagong produkto at serbisyo. Sa pamamagitan ng TechNest Aklan, inaasahan na mas marami pang ideya magkakaroon ng pagkakataong maging instrumento sa pagsulong ng local economy at technology. Pakinggan natin ang naging panayam ni Dr. Chrysler Orbien, ang project leader ng TechNest Aklan. Yung TechNest Aklan po, ito po ay isang DOST, Supported Technology Business Incubator or tinatawag natin na TBI. Ang TBI po ay isang pangunahing strategiya ng Department of Science and Technology upang isulong ang inobasyon at technopreneurship sa ating ekonomiya. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolimar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, rehabilitation works sa MRT3 magsisimula na sa linggong ito. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nag-abiso ngayon ang pamunuan ng MRT3 sa ipatutupad na ilang adjustment bilang bahagi ng MRT3 Rehabilitation Project. Ayon sa pamunuan ng tren, magsasagawa ng reballasting works sa linya kung saan papalitan ng mga luma at sirang ballast materials para mapanatili ang maayos na kondisyon ng riles at mas maging komportable ang biyahe ng mga pasahero. Dahil dito, magpapatupad muna ng temporary lane rearrangement sa may 100 metrong bahagi ng EDSA Carousel Bus Lane sa pagitan ng Guadalupe at sa Buendia mula alas 11:30 ng gabi hanggang alas 3:30 ng madaling araw. Sisimulan ito sa January 15 to April 5 para sa southbound lane, habang sa northbound naman ay mula April 6 to June 30. Ayon sa MRT3, nakipag-ugnay na ito sa MMDA para sa pagpapatupad ng traffic management plan at pinapayuhan na rin ng mga motorista at commuter na magplano ng kanilang biyahe. Tiniyak naman ang pamunuan ng tren na hindi maapektuhan ang operasyon ng MRT3 dahil isasagawa ang mga gawain sa oras na wala ng biyahe ang tren. Mula sa MRT3 para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, 2 babae na iligtas ng Bureau of Immigration o BI matapos magtangkang pumuslit pa Vietnam. Ang kabuuan ihatid sa atin ni Lawrence Tanhoco.
Asagip ng Bureau of Immigration ang dalawang babaeng biktima ng human trafficking na nagpanggap na empleyado ng mababang kapulungan ng Kongreso sa Mactan, Cebu International Airport. Nagkaroon ng interception noong madaling araw ng Enero 7 sa dalawang pasaherong edad 25 at 26 na tangkang sumakay ng eroplano patungong Vietnam. Sa paunang inspeksyon, iginit ng dalawa na sila ay may mga turista at encoder umano sa Kongreso. Ngunit napansin ng mga immigration officers ang mga detalye ng mga ito hindi tugmang pahayag at dokumento, kaya isinailalim sila sa mas masusing pagsusuri. Dito napagalamang peke ang kailang mga certificate of employment at inamin ng mga babae na sila ay na-recruit ng isang babaeng na kilala na lamang nila online. Ayon sa Bureau of Immigration, mahigit 100,000 piso ang ibinayad ng bawat isa para sa pagproseso ng kanilang mga papeles at inutusan silang mag-antay sa Vietnam bago dalhin sa Bulgaria upang magtrabaho ng illegal bilang restaurant crew. Ipinagkatiwala ang dalawang biktima sa Interagency Council Against Trafficking para sa tulong at pagsampa ng kaukulang kaso laban sa recruiters. Muling nagpaalala ang Bureau of Immigration na ang lehitimong pagtatrabaho sa ibang bansa ay dumaraan sa tamang proseso at otorisadong ahensya ng gobyerno. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. MMSU College of Teacher Education uunahin na lagyan ng teaching interns ang mga DepEd schools. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Maiyo na iti internship dagiti estudyante iti Mariano Marcos State University College of Teacher Education iti ruwar ti MMSU para iti 3 nga bulan ken ti sumarno at 3 a bulan ket unegen iti universidad. Deditin pa kamo ni MMSU CTE Dean Ronald Kendi Lasaten gapot maysa a semestre iti internship dagiti estudyante. Segon ken ni Lasaten gundawayan dati umuna nga 3 a bulan wenno Enero aging iti bulan ti Marso gapot daytoy ti panawon nga da iti klase. Idinto ti sumarno at 3 a bulan ket bakasyon ti klase iti DepEd rason nga ag-intern dagiti estudyante iti uneg ti universidad. Inayon ni Dr. Lasaten ang makaumanayen ti 3 a bulan na practice teaching agraman ti imunan nga field study dagiti estudyante kadagiti pagadalan ti DepEd kas pakpakaw na nga eksperyensyada iti panagtrabaho. May palagip ngayon prioridad ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ti sektor ti edukasyon tapno mapabileg pay dagiti mga isursuro ken dagiti adalan. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo, mga magsasaka sa mga upland municipality ng lalawigan ng La Union makikinabang sa 290 million peso Climate Smart na Farm to Market Road. Narito si Albert Kawile para sa balita.
Manamnama ang mga ipay ti dakilatulong ti 290 million pesos aramot Pugil Farm to Market Road. Kadagiti manalon iti nangato apaset ti La Union nga dan iti nasaya ta panakagunod kadagiti merkado ken infrastruktura iti nakaro akasasaad ti Panawen. Naituding ang mangrugi tatawen ti panakaibangon ti proyekto. Pinunduan baben ti Department of Agriculture Philippine Rural Development Project uno di IPRDP. Panggap na tamingan dagiti parikot dagiti lokal a manalon kas iti nakapoy a panakagunod nangato agastos iti transportasyon ken kinalaka ang mapektaran iti nakaro panyempo kadagiti kabambantayan na lugar ti probinsya. Naaramat dagiti nalagda materyales iti panakay disenyo ti kalsada tapno masigurado tinapaw ta panagbiag na ken masalakniban ti panagpuunan iti publiko. Nakagunod ti Provincial Government of La Union iti no objection letter 1 manipod iti DI Central Office tapno rugyan ti panagatang kadagiti kasapulan na supply ken serbisyo. Personal nga inawat ni Gobernador Mario Eduardo Ortega tinadakamat nga approval idi Oktubre 13, 2025 may sa milestone para iti panakaipatungpal ti proyekto. Apaman amalpas mabali na kisayan ti kalsada ti oras ti panagbiyahe ken mangpreserba iti kalidad dagiti produkto ti agrikultura bayat nga agbiyahe da kadagiti sentro ti merkado. Impaganatgat dagiti opisyal ana pateg ti kalsada iti panangpabigsa ti abilidad dagiti komunidad nga agrangay iti anyaman a kasasaad ti ekonomiya babayen ti panangisilpo kadagiti agpatpataod kadagiti konsumidor. Inawat met dagiti lokal a leader ti proyekto kasolusyon kadagiti nabayagan na parikot iti panakagunod kadaytoy iti mamagbalin iti parpartak na taltalged ken kombinyente para kadagiti manalon ang mga biyahe kadagiti produktuda. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Albert Kawile mula sa Agoo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 300 magsasaka sa Balangkayan, Eastern Samar na kinabang sa ipinamahaging fertilizer at knapsack sprayer ng pamahalaang panlalawigan. Ang detalye ihahatid sa atin ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Nagdumarin distribusyon ng organic fertilizer nga knapsack sprayer ang gobyerno probinsyal ng Eastern Samar nga da 334 mga parag-uma habungton Balangkayan. Pinangunahan na sabing distribusyon ipinahagi ng Office of the Provincial Agricultural Services. Diin pa hini nga mapakusog ito na aningan produksyon sa sektor agrikultura ha probinsya. May babaroan nga itong bungtot Balangkayan, inanikaduha ha may pinakhaluag nga tunang umahan sa Eastern Samar. Salit ng patapod ang gobyerno lokal nga magpapadayon itong suporta ang mga parag-uma. Kasumpay hini siya hanaliwat kinarawat na sabing intervensyon ano pirang mga parag-uma gikan ang mga bungton kan avid sulat ngan Taft. Ang gobyerno probinsyal ni Eastern Samar padayon nga masuporta ha pagpapakusog itong sektor ha agrikultura han sabi nga probinsya. Agud mapakusog itong produksyon ni Tumay ngan maporsa itong panginabuhan nga tanan nga mga parag-uma o ganira pamilya. Tikang Didia Syudadahan Borongan, Dian Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayan Camplon mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod, pamahalang panlalawigan na mahagi ng agricultural inputs sa mga magsasaka sa bayan ng St. Bernard sa Southern Leyte. Ang kawangulat ihatid man sa atin ni Ria Mikate. Mihatag og nagkalain-laing agricultural inputs ang provincial government sa Southern Leyte sa mga mag-uma sa Barangay Mahayahay, St. Bernard, Southern Leyte, isip kabahin sa launching og technical briefing lakip na ang ceremonial turnover sa pagso inputs lakip sa mga gyapod-apod nga tamang mga maliso abono farm tools ug stripping machines para sa abaka nga gilauman makatabang sa pagpalambo sa produksyon ug kita sa mga lokal nga mag-uma. Sumala sa probinsyal nga pagamahanan ng mga inisyatibo kabahin sa ilang paningkamot nga suportahan ang sektor sa agrikultura ug masiguro nga matutukan ang kahintang sa mga mag-uuma. Tubong usab niini nga mapalig-on ang lokal nga produksyon sa pagkaon ug maduso ang self-sufficiency sa Southern Leyte ilabi na sa maabot nga mga tuig. Ang programa nagpakita sa padayon nga paningkamot sa probinsyal nga pagamahanan nga mapalambo ang agrikultura ug mapaayo ang panginabuhian sa mga mag-uuma sa lalawigan. Balita gikan sa Radyo Pilipinas Sugod, kini si Ria Mikati para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ria Mikate mula sa Sogod. Dakoy naman natin ang Iloilo, pamahagi ng 2,000 pisong monthly allowance para sa mga uniform personnel ng Bacolod City sisimulan na ngayong Enero. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni JP Hervas. Magabaton sang tig 2,000 pesos nga allowance kada bulan ang mga personnel sang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, kag Bureau of Jail Management and Penology sa Bacolod City. Ang benepisyo igahatag sa Bacolod City Government sugod sa bunga Enero kag ginpataas sa 1,500 pesos nga gihatag na sadto. Suno kay Mayor Greg Sataya, kabahin ini sang padayon nga pagkilala kag pagsuporta sa lokal nga gobyerno sa tanan nga uniform personnel sa Bacolod City. Ini nga bulig dugang pa sa 20.5 million pesos nga tinuig nga pondo sang gobyerno sang syudad para sa mga programa kag inisyatibo sa pagpabilin sang kalinong kagatawhayan sa Bacolod City. Nagikan si Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mahigit 1,000 pamilya sa barangay Makabibo, Sapang Dalaga, Misamis Occidental ngayon ay nakikinabang sa mas maayos sa daanan matapos makumpleto ang mga barangay access road sa ilalim ng Kalahi Seeds Program ng pamahalaan. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Theza Aureliana Wano mula sa Cagayan de Oro. Kapin sa libuan ka mga panimalay sa barangay sa Pangdalaga, Misamis Occidental ang nakasaliti karon og mas maayong paglihok uban kana sa pagkumpleto sa Barangay Access Road ubos kana sa kapit bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services Program. Ang mga dalan naglangkob sa kinatibuk ang gitas-on ngadto sa 0.790 kilometers nga naglangkob usab og 0.665 kilometers sa Purok 1 ug 0.125 kilometers sa Purok 2. Gitukod uban kini sa Portland Cement Concrete Pavement, diin ang mga karsada adunay sukod nga 5 meters ang gilapdon ug 0.2 meters ang gibag-on ug naglakip kini sa mga abaga sa dalan sa duha ka kilid. Ang sub-project gipondohan pinaagi sa 10 million nga grant ubos kana sa Kalahi CIDSS kapangyarihan at kaunlaran sa barangay modality. Dunay 30,000 nga counterpart gikan sa Municipal Local Government Unit. Ang Kalahi CIDSS nagamit sa community-driven development approach nga makapahimo sa mga residente nga makaapil sa inclusive planning, budgeting o implementasyon sa maong proyekto sa gobyerno aron matubag ang mga panginahanglanon sa lokal na kalambuan. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kina sa Tessa Aureliana Owano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Theza Aureliana Owano mula sa Cagayan de Oro. Dadako naman tayo sa Zamboanga. 100 milyong pisong halaga na school building ng Kolehiyo de la Ciudad de Zamboanga sa Barangay Ayala, pinasinayaan. Ang detalye ihahatid sa atin ni Justin Bulanon mula sa Zamboanga. Ya inaugura el mag-opisyal del Gobierno Local de Zamboanga con el nuevo edificio del Colegio de la Ciudad de Zamboanga, junto el mag-opisyal del barangay y mga stakeholders na Barangay Ayala na mencionado ciudad. El nuevo edificio del CCZ na cantidad de 100 millones de peso y tiene grantor de 5,000 metros cuadrados ya completa dentro de 638 días. El edificio está compuesto 14 classroom, 7 oficina, 9 laboratorio, 1 clínica, 3 computer rooms, 1 audiovisual room, 2 faculty room y 7 baño. Ya empuja si Alcalde Kimer Olaso con el mga miyembro del faculty para usar el edificio y concentrar más en enseñanza con el mga estudiante. Nadice yung mensaje, y reitera también el alcalde na mga estudiante la importancia del estudio. Desde la ciudad de Zamboanga, este es Justin Bulanon para la Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Justin Bulanon mula sa Zamboanga. Puntahan naman natin ang Iligan Mobile Primary Care Facility mula sa Department of Health o DOH. Aarangkada na sa lalawigan ng Lanao del Norte. Narito si Alwidad Bashir para sa balita. Opisyal nang nilunsad ang mobile primary care facilities gikan sa Department of Health o DOH alang sa mga katawhan sa probinsya sa Lanao del Norte. Tumong niini nga mas mapaligon pa o mas mapalapad ang serbisyong medikal sa tibok probinsya. Diin naghatag kini og sayon nga access sa pag-avail sa laing-laing serbisyong medikal sama sa laboratory test, X-ray ug ultrasound facilities. Gidisenyo ang mga mobile primary care facilities aron mas sayon alang sa publiko ang pag-avail sa mga batakang laboratory test. Tumungo sa niini nga magamit sa mga nakaplanong medical missions, mga kalihukan alang sa mga komunidad sa probinsya o ilabi na sa panahon sa emergency o iba pang kalamidad. Samtang ibugaton sa gobernador sa probinsya, Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro ang kahinungdanon sa pagkakaroon og ing-ani nga mobile facilities. Matud pa niya dako kaayo kini og tabang sa pagpabaskog o pagpalapad sa serbisyong medikal sa tanang suok sa probinsya. Gikan sa dakbayan sa Iligan, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyo pong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na po natatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, amin pong ihahatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Ekonomiya ng Pilipinas, nakikitang mas bibilis ang paglago ngayong taon hanggang sa 2027. Yan ay ayon sa United Nations. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Inaasahang bibilis ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon at sa 2027 ayon sa United Nations. Bunsod ito ng malakas na konsumo ng publiko at paghina ng inflation habang unti-unting bumabangon ng bansa mula sa epekto ng isyong may kaugnayan sa katiwalian. Sa pinakahuling World Economic Situation and Prospect Report ng UN, tinatayang lalago ang gross domestic product ng Pilipinas sa 5.7% ngayong taon at 6.1% naman sa 2027. Ayon pa sa UN, lakas ng mababang inflation, matatag na labor market at tuloy-tuloy na remittance mula sa mga overseas Filipinos ang paggastos ng mga consumers. Dagdag pa rito, nakatulong din ang paggastos at pamumuhunan ng pamahalaan sa paglago ng ekonomiya. Ang mga pagtayang ito ay pasok sa binagong target ng economic managers na 5 to 6% na paglago para ngayong taon at 5.5 hanggang 6.5% para sa 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, tinatayang maaaring umakyat sa 5.4% ang GDP growth ngayong taon.
Sinabi ni Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona, pasok ito sa binagong target ng economic managers na 5% hanggang 6% at posibleng umabot sa 6.3% sa 2027 kumpara sa target na 5.5% hanggang 6.5%. Aniya, malamang na umabot lamang sa average na 4.6% ang paglago ng Gross Domestic Product o GDP sa 2025, malayo sa target ng pamahalaan na 5.5% hanggang 6.5% para sa buong taon. Dagdag ng BSP, ibinaba rin ang growth outlook para sa 2026 dahil inaasahang magpapatuloy ang paghina ng pamumuhunan sa unang kalahati ng taon sa gitna ng hindi kanais-nais na sentimiento sa ekonomiya. Dagdag pa dito ang matumal na paggasto sa infrastruktura ng gobyerno lalo na matapos ang panukalang pagtanggal ng mga flood control project sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kabila nito, sinabi ng BSP na maaaring masuportahan ang konsumo dahil sa pagtaas ng real wages at kita. Inaasahan ding magsisimulang magbigay lakas sa kabuuang demand ang unti-unting pagbangon ng pamumuhunan at paggasto sa infrastruktura simula 2027. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, Foreign Direct Investment o FDI sa unang 10 buwan ng taong 2025 umabot sa $6.2 billion. Balikan natin si Melanie Valdos Reyes para sa kabuuang ulat. Naitala ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Foreign Direct Investment o FDI sa $642 million na net inflows noong Oktubre 2025. Ayon sa pinakahuling datos, nanguna ang Japan bilang pangunahing pinagmulan ng mga pamumuhunan habang ang kumpanyang nasa sektor ng pananalapi at insurance ang tumanggap ng pinakamalaking bahagi ng FDI sa nasabing buwan. Sa pinagsama-samang tala mula Enero hanggang Oktubre 2025, umabot sa $6.2 billion ang kabuang net inflows ng FDI sa bansa. Para sa unang 10 buwan ng 2025, ang equity capital placement ay pangunahing nagmula sa bansang Japan, United States at Singapore. Kabilang naman sa mga sektor na nakatanggap ng pinakamaraming pamumuhunan ang manufacturing, wholesale at retail trade at real estate. Ang FDI ay batay sa Balance of Payment and International Investment Position Manual ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Enero at 13, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang US dollar ay nagkakahalaga ng 59 pesos and 24 centavos, habang ang Japanese yen naman ay 37 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay katumbas ng 46 pesos and 8 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan naman ay katumbas ng 8 pesos and 50 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 60 centavos. Ang British pound naman ay katumbas ng 79 pesos and 77 centavos, habang ang euro ay katumbas ng 69 pesos and 12 centavos. Ang Canadian dollar ay 42 pesos and 70 centavos, habang ang Saudi Arabian rial naman ay 15 pesos and 80 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Esports na ihahatid sa atin ni Leo Magpayo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account.
ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nakatakdang makipagbakbakan si Filipina tennis star Alex Ayala kay Donna Vekic sa isang exhibition match sa 2026 Kuyong Classic bilang paghahanda sa unang Grand Slam ng taon sa Melbourne. Mainit ang dating ni Ayala matapos umabot sa semifinals ng ASB Classic sa Auckland kung saan tinalo niya si Vekic sa kanilang first round matchup. Nasa Melbourne na siya para sa Kuyong Classic na gaganapin mula Enero 13 hanggang 15 at muling magtatapat sila ni Vekic sa Enero 14. Bago ang torneo, umangat si Ayala sa pinakamataas niyang ranking, world number 49 sa Women's Tennis Association o WTA. Ang Kuyong Classic ay isang prestiyosong singles-only exhibition na nilalahukan ng piling ATP at WTA players. Kabilang sa mga sasabak bukod kina Ayala at Vekic ay si Priscilla Hon, world number 121 at pambato ng Australia, at si Daniela Hantuchova, isang multi-Grand Slam mixed doubles champion. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpasiklab ang hindi kilalang bilyarista na si Ronel Nalaunan pagkaraang magtapos bilang runner-up sa 4th Universal Chinese Taipei 9-Ball Open, isang kampanyang umagaw ng pansin sa torneo na puno ng world champions. Matindi ang naging laban ni Nalaunan kontra hometown bet Ko Pinyi bago siya natalo sa score na 11-13. Mabilis siyang lumamang 5-2 at umabot pa sa 8-5, ngunit bumawi ang Taiwanese star at kumamada ng 5 sunod na racks hanggang makuha ang panalo. Bagamat hindi nakuha ang corona, nagpakitang gilas si Nalaunan sa mga naunang rounds. Tinalo sina Francisco Sanchez Ruiz ng Spain, Naoyuki Oi ng Japan, Ryan Hidalgo, AJ Manas at Cheng Shunyang ng Taiwan. Sa unang yugto, pinabagsak din niya sina Chao Fong Pang at Jeffrey Ignacio, parehong 9-2 para sa premyong $12,000 dolyar. Si Ko naman ang nag-uwi ng $30,000 ng grand prize, ang kanyang ikaliwang sunod na panalo kontra Pinoy matapos talunin si AJ Manas sa CTP BA Pro Tour Grand Finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malaking hakbang ang ginawa ng Galleries Tower para sa 2026 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference matapos makuha ang veteranong spiker na si Aiza Maizo Pontillas bilang pangunahing piraso ng kanilang malawakang roster overhaul. Opisyal na inanunsyo ng High Risers ang pagdating ni Maizo Pontillas nitong Lunes, kasunod ng malakihang pagbabago sa lineup na nagresulta sa pag-release ng 13 manlalaro. Naging free agent ang dating Petrogas star matapos magpahinga ang Angels mula sa liga na nagwakas sa kanyang 3 taong pananatili roon. Sa edad na 37,
Dala ni Maizo Pontillas ang karanasan at liderato na kailangan ng batang gallery squad na naghahangad makaalis sa sunod-sunod na huling pwesto noong nakarang taon. Sasama siya sa mga holdovers na sina Julia Coronel, Jean Asis, Winnie Bidanya at Rosel Baliton. Bahagi rin ang agresibong recruitment ng galleries ang pagkuha kina Blove Barbon, Erica Ragas, Juju Angeles, Laika Ebon, Dolly Versosa, Camille Victoria, Erica Deloria, Char Ancheta at Shola Alvarez. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinagmulta ng PBA Commissioner's Office ng tig 20,000 piso sina Converge Assistant Coach Humperdinck de Matulak at players Justine Baltasar at Mark Denver Omega dahil sa pag-cooking gesture nila sa knockout quarterfinal game ng kontra Barangay Ginebra. Nakunan sina Di Matulak at Baltasar na ginagawa ang gesture bilang pahayag ng pagkadismaya sa mga tawag ng referees sa do-or-die match na kalaunan ay natalo ang Fiber Xers. Si Omega naman ay nakita ring gumagawa ng gesture habang nasa bench. Ang rookie na nakuha mula sa Rain or Shine ay hindi pa nakakapaglaro kahit 1 minuto para sa Converge mula nang matapos ang NCAA season. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, humingi na paumanhin ang tatlo at inamin na nadala sila ng emosyon. Naitala ng Converge ang masakit na pagkalas sa playoff race matapos matalo sa overtime 99-98 dahil sa buzzer beater ni Stephen Holt kahit pa may twice to beat advantage ang Fiber Xers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, formal lang hinirang ng San Sebastian College si Tony Tan bilang bagong head coach ng kanilang senior men's basketball team matapos ang magulong 2025 NCAA season sa ilalim ni dating coach Rob Labagala. Bagamat bago sa collegiate basketball, inaasahang magdadala si Tan na ipinanganak sa Davao at lumaki sa Canada ng panibagong sigla sa Stags na nagtapos noong nakarang taon na may 3-10 record bago matanggal sa play-in laban sa Lyceum. Naglaro siya ng semi-pro sa Canada bago pumasok sa coaching sa United Prep Canada na siya ring magiging team sponsor ngayong season. Sa paglagda ng Memorandum of Agreement kasama si School President Father Rafael Pecson OAR, sinabi ni Tan na layon niyang gawing mas kompetitibo ang koponan. Malakas din ang magiging suporta ni Tan sa bench, pinapangunahan ng dating PBA player at San Sebastian legend na si Rodney Santos, kasama sina EJ Fail, John Ferriols, Kay Lim, Ewon Arai at Ernest Alaw na hawak din sa Staglets. Kompleto ang staff ni Gab Malyari at Migo Santos habang si Rocky Chan ang team consultant at si Ray Alaw ang general manager. Ipinahayag ni Santos ang kanyang matinding pagmamahal sa paaralan, sinabing hindi niya nakikita ang sarili na magko-coach ng ibang NCAA team maliban sa Baste. Pinuri naman ni Tan ang lawak ng karanasan ng kanyang coaching staff. Muling inaasahang mangunguna para sa Stag sina Juniel De La Rama, Ian Quahaw at Christian Richo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo?
May 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Unti-unti nang gumagaling ang TV host, actress at singer na si Karil matapos siyang sumailalim sa ACL surgery dahil sa injury na nakuha niya habang sumasayaw sa isang live episode ng It's Showtime. Ibinahagi ng kapamilya star sa Instagram noong January 9 na bumabalik na siya sa kanyang normal na mga gawain at kasalukuyang nagpapagaling. Ayon kay Karil, ilang buwang matapos ang injury ay kinailangan niyang sumailalim sa anterior cruciate ligament o ACL reconstruction. Dahil sa kanyang post, makikita ang mga larawan niya kasama ang asawa si Yael Yuzon kung saan naka-knee brace pa ang kanyang tuhod. Matatandang noong August 2025, bigla siyang umatras sa noontime show matapos sumakit ang kanyang tuhod. At sa panayam sa kanya ni Tito Boy Abunda noong nakarang taon, inamin niyang malala ang kanyang ACL tear at sinubukan muna niyang physical therapy upang maiwasan ang operasyon, ngunit kalaunan ay kinailangan pa rin niyang sumailalim sa surgery. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, namayagpag si TJ Monterde sa 11 Wish Music Awards matapos tanghaling Artist of the Year at nakakuha ng KDR Icon of Breaking Boundaries kasunod ng tagumpay ng kanyang hit song na Palagi, ang Sariling Mundo Tour at iba pang kolaborasyon. Bukod kay TJ, malaki rin ang panalo ng Cup of Joe bilang Group of the Year, habang ang SB19 ay nagwin ng ilang parangal kabilang ang Wisher's Choice kahit hindi sila personal na nakadalo sa event. Ginawa ang awards night noong Enero 11 kung saan nagsama-sama ang mga OPM artists mula sa iba't ibang henerasyon upang ipagdiwang ang patuloy na pagangat ng original Filipino music. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling nagbalik ang singer na si Ella Nympha matapos ang halos isang taong hiatus o pamamahinga na inilaan niya para unahin ang kanyang kalusugan at wellness. Unang nasilayan ng kanyang comeback noong Disyembre 21 ng nakarang taon kung saan inawit niya ang Rise Up na sumasalamin sa kanyang personal na pagbabalik sa entablado. Naging bahagi rin siya ng unang live episode ng ASAP ngayong taon kasabay ng pagbabalik ng media network na ABS-CBN sa Free TV. Ibinahagi ni Ella na labis siyang masaya at nagpapasalamat sa pagkakataong makabalik sa industriya. At kinumpirma rin niyang regular na siyang mapapanood sa Sunday afternoon program na yan at may aabangan pang mga bagong production numbers at sorpresa ang mga manonood. Ang kanyang pahinga ay bunsod ng health concerns, partikular na may kinalaman sa hormonal imbalance na bagamat hindi banta sa kanyang buhay ay mahalagang tutukan para sa kanyang kinabukasan. Sa panahon ng kanyang pahinga, nag-focus siya sa wellness, gym at golf at tiniyak na mananatiling maayos ang kanyang boses. Bilang dagdag, nitong 2024 ay pumasok rin si Ella sa negosyo matapos magtayo ng sarili niyang golf apparel brand.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito naman, inamin ni dating child star at hashtag member Bugoy Carino na nakaramdam siya ng pagsisisi ng magkaanak siya sa murang edad na nakaapekto sa kanyang showbiz career. Gayunman, ayon kay Bugoy ay napagtanto niya na isang biyaya ang pagkakaroon ng anak niya na ito ang si Scarlett na 7 taong gulang na ngayon. Ikwinento ni Bugoy na mas marami pang blessing ang dumating sa kanyang buhay matapos siyang maging ama kaya iniwan na niya ang kanyang mga panghihinayang. Naging tatay na itong si Bugoy sa edad na 16 kasama ang volleyball player na si EJ Lore na 21 taong gulang noon. Noong Marso ng nakaraang taon nang ikasal sina Bugoy at EJ ilang buwan matapos ibahagi ang kanilang prenuptial shoot. Ayon kay Bugoy, natutunan niyang unahin ang pamilya at maniwalang walang ibinibigay ang Diyos na pagsubok o biyaya na hindi kayang lampasan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, nagbabalik telebisyon si Derek Ramsey matapos ang 6 na taong pahinga mula sa pag-arte. Kinumpirma ng aktor na bibida siya sa isang upcoming primetime epic series na pinroduce ng 2 film production companies. Inamin ni Derek na matagal siyang tumanggi sa mga proyekto ngunit tinanggap niya ang seryeng ito dahil sa tamang timing sa kanyang personal na buhay, lalo na sa pinagdaraanan ng kanyang pamilya kabilang ang cancer treatment ng kanyang ama. Para sa kanya, ang pagbabalik na ito ay isang divine intervention. Gagampanan ni Derek ang papel ni Rahas Siam, isang bida-kontrabida na karakter at makakasama niya sina Piolo Pascual, Christine Reyes at Sue Ramirez. Isa ring malaking dahilan ang kanyang pagbabalik, ang tiwala at pagkakaibigan nila ni Direk Mike Toviera. Ngayong taon, positibo at handa si Derek sa kanyang comeback bagamat aminadong hamon para sa kanya ang pagsasalita ng malalim na Tagalog. Ipinahayag din niya ang kanyang excitement sa kakaibang konsepto ng serye na naglalarawan sa Pilipinas bilang isang monarchy at matagal na niya pangarap na gumanap sa isang makasaysayang papel. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella Susanaison, Hero Lucero, Justin Ocias at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT at syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Patuloy ding makinig sa pamagitan ng ating Evox PBS Receiver app at sa ating shortwave radio. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.